Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil tinuruan niya tayo sa lahat ng bagay. Tinuruan niya tayo maging matapang in the face of trials and tribulations and adversaries. Dahil alam ni Jesus na marami tayong mga trials sa pagdadaanan. So, tinuruan niya tayo kung paano maging matapang. Tinuruan niya tayong magkaroon ng faith kay Almighty Father. Tinuruan niya tayong maging pasensyoso, maging gentle, maging kind, maging humble. At tinuruan niya rin tayo na maging simple lang. Dahil si Jesus Christ, na nandito siya sa lupa, simple lang yung kanyang pamumuhay. Hindi siya extravagant. Dahil alam ni Jesus na hindi talaga itong mundo na to ang ating bahay, kundi ang bahay natin, ang home natin, si Almighty Father, kasama ng mga angels at saka na mga tao, na mga nauna na in heaven, kasama si Jesus Christ. Kaya kung ano man ang mga iniisip natin sa buhay, ibigay natin kay Jesus Christ lahat. Dahil si Jesus Christ ang sagot sa lahat. Wala na tayong kailangang hanapin pa. Si Jesus Christ ang sagot sa lahat. Hindi tayo dapat mag-depend sa mga taong sa gobyerno, sa mga taong nakakaangat sa atin. Hindi tayo dapat mag-depend doon. Mag-depend tayo kay Almighty Father siya kay Jesus Christ. Usually, mga taong nasa higher status ng society, usually, hindi sila naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Basta pinaniniwalaan nila ang kanilang katalinuhan at yung kanilang abilidad. Pero tayo bilang followers ni Christ, magtitiwala tayo sa King of Kings and Lord of Lords at sa ating Almighty Father. Kaya lagi tayong magpe-pray at lagi magpabasa ng Bible. Unahin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ every day. At saka sa ating decision making, dapat laging kasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ para hindi tayo naliligaw. Para laging yung mga desisyon natin ay naayon sa kagustuhan ng tatay natin. Hindi tayo mapapahamak. Dahil hindi tayo papahamak ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Dahil ang gusto nila ay para sa ikabubuti natin. Dahil sila ang ating true family. Minsan nga, pag kaibigan mo may papahamak ka pa. May mga ganong pagkakataon na may mapapahamak ka pa ng kaibigan mo o ng pamilya mo, may ipapahamak ka pa. Pero si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi nila tayo ipapahamak. Mga kamag-anak mo, magpagchichismisan ka pa. Ang ibang tao. Pero si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kahit ano pa ang ating disabilities or weaknesses or shortcomings, tanggap nila tayo. Ganon ng ating tatay.
Ganun siya mapagmahal sa atin. Tsaka si Jesus Christ. Kaya silang pagtitiwalaan natin. Last time, no? Yung binasa natin was Book of Luke chapter 20. So yung Luke chapter 20, no? Yung nabasa natin dito, yung authority ni Jesus sa tinatanong, question ng mga Pharisees kung kaninong authority ang sinusunod niya, kung bakit siya gumagawa ng mga miracles, kung bakit siya bumubuhay ng mga patay at nagpapagaling ng mga sakit, at bakit siya nagtuturo sa temple. So hindi yun masagot ng mga Pharisees yung tanong ni Jesus Christ. Kaya hindi rin sinagot ni Jesus Christ ang tanong ng mga Pharisees. At nakasunod dito yung parable of the evil tenants. So yung evil tenants dito, ang pinatutungkulan niya ay mga Pharisees at saka yung mga Jews. So sa ngayon, ang pinatutungkulan niya dito ay tayo. Tayo ang tenant ng mundo na to. Dahil hindi talaga tayo sa mundo na to. Tenant lang tayo. Hindi tayo ang may-ari. Baka sabihin niyo, may lupa ako, may nakaslagay sa akin yung pangalan ko sa lupa, sasabihin niya, ganun, ano? Bakit madadalaw ba yung lupa mo kung saan ka man pupunta pag umalis ka na sa mundo na to? Hindi ba hindi? Nakalagay lang yun sa pangalan mo, pero hindi mo madadala kahit anong kagamitan mo. So, tenant lang tayo ng mundo na to. At yung mga servant na binabanggit ito, mga prophets, yung mga nag-share ng word of God. At isa tayo sa mga nagpapatay kay Jesus Christ indirectly. Dahil direkta ang nagpatay sa kanya ay mga Roman soldiers. Pero isa na rin tayo doon. Dahil sa kasalanan natin, isinave tayo ni Jesus Christ. At nung nireject siya ng mga tao, binitray siya ng mga tao, inayawan siya ng mga tao, siya yung stone na nireject, na mas naging matibay at matatag. Naging cornerstone. Na kung sino man ang mahuhulog sa bato na yon ay mababroken into pieces or mababago ang buhay. Matatanggal yung mga sharp edges. Magiging smooth. Magiging perfect, no? Pero kung sino man ang madaganan ng bato na yon, yung mga taong umayaw kay Jesus, yun naman ay mga madudurog sila, mapupuksa sila, masisira sila, mapupunta sila sa eternal damnation. At dito rin binabanggit na nagbabayad ng tax yung mga tao, at si Jesus umaayon doon dahil yun ay nasa batas ng tao. Na whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. No? Yun ang ibig sabihin nun. At ibigay kay Caesar ang nararapat para kay Caesar, sabi ni Jesus, at ibigay kay God ang nararapat para kay God, kung ano ang kay God. So ang kay God, tayo yon, yung kaluluwa natin. Yung pagkatao natin, tayo yon, kailangan ni God. Hindi yung material things or earthly possessions. Hindi kailangan ni God yun. Yung Almighty Father, tayo ang kailangan niya. At sa resurrection, sa heaven, wala nang mga mag-asawa, wala nang mga magulang, dahil isa lang magulang natin doon, si Almighty Father. Para tayo magkakapatid, parang mga angels in heaven.
At si Jesus ay galing sa lineage ni David. Pero kahit nagaling siya sa lineage ni David, nag-prophesy si David na the Lord said to my Lord. So alam ni David na sa lineage niya manggagaling ang Messiah. At nagbigay din ng warning si Jesus tungkol sa mga teachers of the law. Yung mga teachers of the law, yung mga scribes yun, ano. So sa ngayon, yung teachers of the law, mga lawyers, mga nasa yung sa society natin, mataas ang ranking nila sa society natin. Sa ngayon, no? Dahil hanggang ngayon, at ito rin ay ang mga leaders, no? Mga religious leaders. Kung sino yung mga nasa taas na mga sinusunod ng mga tao, yung mga tinitingala ng mga tao. Kasi yung mga ganong klaseng tao, mag-ingat tayo doon. Sabi ni Jesus Christ, dahil yung mga tao na yon, gusto nila na lagi silang ina-acknowledge. Gusto ng mga tao na yon, mataas ang tingin natin sa kanila. Gusto nila na lagi silang nirerespeto ng mga tao, inahangaan ng mga tao. Gusto nila maging importante. Pero yung mga tao rin na yun, na binabanggit ni Jesus dito, na sa ngayon ay mga nasa higher rank ng lipunan, nang ginagamit nila ang mga vulnerable people, mga marginalized, ginagamit ng mga tao sa taas ng lipunan. Gumagawa sila ng mga pakitang tao lang ang ginagawa nila at ginagamit nila ang mga vulnerable people. So dito, sa verse 47, they devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Mga ipokrito lang sila, no? Dito. Kunyari mababait sila pero hindi naman. These men will be punished most severely. Paparusahan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ang mga tao na nanggagamit ng mga tao na vulnerable, mga nanloloko. So ang mga binabanggit dito yung mga religious leaders, mga politicians. Dahil yung pagpe-pray nila ay wala sa puso. Hindi nila talagang gustong tumulong. Kaya lang sila tumutulong para may makuha silang benefit. Para ma-benefit sila. So it's selfishness and greediness. So lipat ngayon tayo dito sa Matthew chapter 22. Pero bago tong Matthew chapter Matthew chapter 23 pala. Sorry. Kasi itong Matthew chapter 22, i-recap natin, ano, yung parable of the wedding banquet. So, lahat tayo invited. Inimbita tayo lahat ni Almighty Father. Sinasharean tayo ng Word of God, ng mga tao, ng mga, dito ang sinasabi mga servants, no? So, yung mga servants dito, yung mga prophets, yung mga taong malalapit kay Almighty Father na nagsiserve sa Kanya. So, sa ngayon, no? May mga matitino naman na mga leaders. May mga matitino, hindi naman lahat merong mga bulok. Meron ding maayos. So, yung mga servants dito is mga prophets to, mga apostles and disciples. So, ngayon, wala nang mga prophets, okay? May mga prophets, pero hindi sila nagpo-proclaim na prophet sila. May darating na 2 prophet sa Book of Revelation.
sa last days. Dalawang prophets yon, 2 olive trees. So, aantayin natin yung 2 olive trees. Sana makilala natin yung 2 olive trees. Kasi yung 2 olive trees, mga prophets yun na padala ni Almighty Father bago dumating si Jesus Christ sa kanyang second coming. Yung dalawang 2 prophets na yun, sila ang magsasabi sa lahat ng tao ng kanilang mga kamalian ng mga tao sa lipunan. Bibigyan ng warning ng 2 prophets na yun ang mga tao. Yung mga two prophets na yun, anointed by God yun. Nasa prophecy rin yun sa Old Testament. Sa Book of Malachi ata yun. Pero sa Book of Revelation nandun din ang 2 prophets. So, antayin natin yun. Pag dumating na yon, signal yon. Sana makita natin. Lahat ng tao, kaiinisan yung 2 prophets na yon. Kahit mga so-called Christians, kaiinisan. Kasi yung 2 prophets na yon, magsasabi ng katotohanan. Whether you like it or not. Magsasabi ng katotohanan yon. Ang sasabihin nila ay yung nasa Bible, yung sinasabi ni Almighty Father. Hindi sila magsisinungaling. Dahil servant sila ni Almighty Father. Ang kanilang loyalty ay na kay Almighty Father at wala sa religious leaders. So, abangan natin yung dalawang 2 prophets na yon. So, dito, no, yung pinatay ng mga tao, yung mga servants. So, nakagawian na ba ng mga tao na patayin ang mga servants ni Almighty Father? So, yung mga hindi umattend sa wedding feast, ibig sabihin ni-reject nila ang invited ni Almighty Father. Ibig sabihin ayaw nila kay Almighty Father. Maraming mga tao ang ayaw kay Almighty Father. Hindi ba kayo aware sa ganon? At dapat sa wedding feast, nakadamit tayo, no, ng maayos. So yung damit natin na maayos, ang sinisimbolize nun yung puso natin. Dapat malinis tayo yung puso natin. Yun ang ina-expect sa atin kung attend tayo ng wedding feast. Kung Christian tayo, dapat malinis ang puso natin lagi. Dahil kahit na Christian ka, na sinasabi mong Christian ka, pag nakitaan ka ni Almighty Father na madumi ang puso, itatapon ka pa rin sa impyerno. Kahit sinasabi mo, hindi, loyal ako sa church, madami akong ginawa, nagbigay ko ng offering, naging missionary pa ako, elder pa ako ng church namin, or deacon pa ako, gagano na sasabihin niya, no? Pero pag nakita ni Almighty Father, yung puso ng tao, kahit pa sabihin mo na madami ka nagawa, ayaw ni Almighty Father ng taong madumi ang puso. Dahil walang kadumihan ang mapupunta, walang taong madumi or walang kahit na anumang kadumihan ang mapupunta in heaven. Dahil ang tatay natin, malinis siya. Si Jesus Christ malinis. At yung mga nasa heaven na mga tao doon, ang tawag kasi sa mga nasa heaven na is saints, no? Yung mga saints and angels doon, mga malilinis. Kaya kahit anong kadumihan, hindi welcome doon. Kahit pa sabi mong madami kang nagawa dito sa mundo para kay Jesus Christ. So, nagbabayad ng imperial tax, no? Binanggit din dito sa Matthew yung give to Caesar what is to Caesar, and to God what is to God's. At yung marriage din marriage at the resurrection, walang taong kasal in heaven. Dahil lahat tayo doon ay magkakapatid, para tayong mga angels.
So, yung asawa mo rito sa lupa lang yon. Kasi kaya naman nag-aasawa ang tao is to multiply, to procreate. So, sa heaven, hindi na kailangan nun. Kaya walang mag-asawa sa heaven. Wala nang relationship in heaven. Except brothers and sisters. At ang greatest commandment is loving God with all our might, all our soul, with all our body, with all our strength, with all our heart. Yun ang greatest commandment. The second, loving our neighbor as ourselves. Dahil kung mahal natin ang ating sarili, dapat mahalin din natin yung kapwa-tao natin. At kung mahal natin ang kapwa, kung mahal natin si Almighty Father, hindi tayo gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kapwa-tao natin dahil mahal natin si Almighty Father. Mahal ni Almighty Father ang mga tao. Kahit maraming mga pagkukulang ang mga tao, mahal ni Almighty Father. Ganun ka-faithful si Almighty Father sa atin. So, tinanong na naman dito, no? Gaya na nasa Luke, si Jesus Christ, nagtanong siya na bakit tinatawag ni David na Lord ang Messiah. Hindi nakasagot yung mga tao. If then David calls him Lord, how can he be son? No one could say word in reply, and from that day on, no one dared to ask him any more questions. So wala na nagtanong kay Jesus Christ. Natakot na sila kay Jesus Christ. Hindi na nila alam kung anong itatanong nila dahil lahat ng tanong nila kayang sagutin ni Jesus Christ. Lahat ng mga tricks nila na inilabas na nila, hindi nila ma-trap si Jesus Christ. So dito na tayo sa Matthew chapter 23. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Sabi ni Jesus. So nagsalita si Jesus sa crowd. Kasama na yung kanyang mga disciples, nakikinig. Ang panatutungkulan niya rito ay yung mga scribes and Pharisees na nakaupo sa upuan daw ni Moses, sabi ni Jesus. Kasi sila nagpapatupad ng mga batas na naisulat ni Moses na galing kay Almighty Father. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. So, yung mga scribes, yung mga teachers of the law, experts of the law, tsaka yung mga Pharisees, hindi nila pinapractice yung kanilang mga itinuturo. Sabi ni Jesus, aware si Jesus doon. Dahil nakikita ni Jesus yung wickedness ng mga religious leaders at saka ng mga teachers of the law. So, currently, ganun din. May mga tao ngayon na mga religious leaders sa ngayon na nagsasalita about kay Jesus pero hindi na pinapractice ang kanilang mga itinuturo. Kahit nagbabasa sila ng Bible, hindi nila pinapractice yung mga itinuturo ni Jesus Christ. Kahit aware sila, gumagawa pa rin ng mga kasalanan. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Sabi ni Jesus, meron silang mga rules, na mga strict rules na ginagawa na pinapatupad sa mga tao para sundin. Pero sila mismo, hindi nila sinusunod yung mga batas or yung mga rules na ginagawa nila. Sabi ni Jesus. So ngayon, yung mga rules natin ngayon ay nasa government, no?
Yung mga nasa government, lahat na ng tao pinagsasabihan ni Jesus. Buong society na natin. So, yung mga nasa government, gawa sila ng gawa ng law. Pero sila mismo hindi na sinutupad yung mga law. Na sila mismo ang naggagawa. Aware ba kayo doon? Alam ko aware kayo doon. Maraming ganon. Na may mga law na ginagawa sila, yung government. Ang dami nating law, no? Sa government. Pero, yung mga law na yon, hindi naman sinusunod ng mga nakaupo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Kasi yung mga laws, experts in the law, yun yung mga, sa ngayon, politicians, no? Inuulit ko lang, mga lawyers. So, usually, yung mga politicians natin, di ba, mga lawyers yun. So, pinagsasabihan na lahat ni Jesus, lahat ng mga buo na society na natin. Kasama yung mga Pharisees, religious leaders naman. Everything they do is done for people to see. Everything they do is done for people to see. Mga pakitang tao lang. They make their phylacteries wide and the tassels on their garments long. Ano ba yung phylacteries? Pinapalaki nila ang kanilang mga phylacteries. Yung phylacteries sa mga Jew kasi, kung may nakikita kayo, meron silang square dito. Yung mga Jewish people, may mga square sila dito, tapos nakasombrero sila. Nakalagay ito sa Deuteronomy chapter 6, no? Na love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. So, yun yung phylacteries na tinatawag. Na, dati, may symbol yung mga Jew na nalalagay nila small box dito. Kung i-check yung word na phylacteries. May square sila rito na dala-dala. Ang nakalagay doon ay mga verse ng Bible, ng Old Testament. Tapos, wide and the tassels of their garments long. Nakalagay naman to sa Numbers chapter 15, verse 37. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them throughout the generations to come, you are to make tassels on the corners of your garments with a blue cord on each tassel. You will have these tassels to look at, and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes. Then you will remember to obey all my commandments, and you will be consecrated to your God." So yun yung kaya yung mga Pharisees noon, meron silang phylacteries at meron silang mga tassels sa garments nila. Dahil nakalagay yun sa commandment ni Almighty Father, tinuro niya kay Moses. Kaya gumawa ngayon ng phylacteries and tassel yung mga Jew. Pero, ang nangyayari, naging pakitang tao na lang. Wala na sa puso ng mga tao ang ginagawa nila. They love the place of honor at the banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplace and to be called rabbi by others. So sila, tuwang-tuwa sila pag tinatawag silang rabbi, pag niyuyukuan sila, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila pag maganda ang binibigay sa kanilang upuan.
Di ba tinuruan tayo ni Jesus na maging humble? So hindi sila humble. Hanggang ngayon may mga tao na hindi humble, mga religious leaders man or mga nasa nakaupo sa society natin, sa government, hindi sila humble. Ngayon may nakikita tayo na ginagawa lang nila kunyari ang tama pag may mga taong nakakita. Pero behind the scenes, hindi na sila gumagawa ng tama. Gustong-gusto nilang tawaging reverend sila, doctor, your most excellency, your highness. Gustong-gusto ng mga yan na mga tawagin sila ng gano'n, na kapitapitagang kapitapitagang ano bang tawag kapita? Ano ba yung sa English ng kapitapitagan? Nirerespetong mataas. Hindi na pag ini-introduce yung isang taong malaki, ang mataas ang position sa society, religious leaders man o sa government, gustong-gusto nila yon, yung word na yon. Hindi ba pwedeng normal na name na lang ang itawag? Meron pang iba ang gusto nila itawag sa kanila apostle. Iba gusto nila itawag sa kanila prophet. Bago yung name. Halimbawa, kunyari, Prophet Michael, kunyari, or Apostle Michael. Gustong-gusto nila yon. Hindi mo pwedeng simple lang ang tawag. Verse 8, but you are not to be called rabbi, sabi ni Jesus. For you have one teacher and you are all brothers. O si Jesus na nagsabi. Kaya tama lang na magtawagan lang tayo ng brothers and sisters. Kahit mataas ang pwesto ninyo, brothers and sisters na lang, no? Nagpapatawag pa kayo ng pastor. Isa lang ang pastor natin, si Jesus Christ, good shepherd. Kaya yung word na pastor galing yun sa pastol. Shepherd yun, ibig sabihin. And do not call anyone on earth father, for you have one Father and He is in heaven. Di ba kahit na hindi nyo tatay, tawag nyo Father. O isa lang ang tatay natin, nasa langit. Pero bakit natin tinatawag na tatay ngayon? Yung mga biological father natin. Kasi biological father natin sila, nire-respeto nila. Tanggap ni Almighty Father yon. Pero, yung ibang mga tao na hindi naman ninyo biological father, but yung tinatawag na father. Nakalagay dito, do not call anyone on earth father, for you have one Father, and He is in heaven. Yung word na papa, no, di ba ang first word ng bata sa ibang mga country, papa, mama, gano'n, di ba? Kaya mama, kasi mama, nagpa-practice yung mga tao. Doon nag-umpisa yung word na papa and mama, tsaka yung dada, tsaka mama. Doon nag-umpisa yung word. Dahil sa mga bata. No? Yung ama. O, pag ama, ano naman yun, ibang lahi naman yun, diba? Pilipino. Ama. O, nanay, nana. O, kaya ganon na yung etymology. Okay? Pero yung isa lang ang tatay natin, si Almighty Father, siya ang nasa langit. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor. Isa lang ang tagaturo, nag-i-instruct sa inyo. Sabi ni Jesus, the Messiah. Si Jesus ang ating instructor. Isa lang siya. Kasi minsan may dumarating, no? O, ako ang chosen by God, anak ako ng Diyos. Tapos, bago ang name niya, the chosen by, capital letters yung lahat, the chosen by God. Tapos yung name niya. Merong ganon, cult yun.
Hindi natin dapat ganun nang itawag, kundi hindi pa pwedeng brother and sister na lang. The greatest among you will be your servant. Kung sino man ang great sa inyo, yun ang magiging servant. So yung mga religious leaders, nagiging servant ba? Hindi, sila nagpapaserve, di ba? Uy, dito natin ipaupo si Reverend, si Your Excellency, dapat pagawan natin ng magandang upuan niya, ginto ang ipagawa natin. O hindi pwedeng ganon, ayaw ni Jesus nun. Ayaw ni Jesus yon. Magbabasa kasi tayo ng Bible para alam natin kung ano ang mga itinuturo ni Jesus sa atin. Puro pakitang tao na lang yon. Hindi yun para sa ikapupuri ni Almighty Father. Ang sinasabi ni Jesus Christ, dapat lahat ng mga sinasabi natin, ang kilos, galaw, decision making natin para sa ikapupuri ni Almighty Father. At tayo ay kanyang mga servant. Lahat tayo. Na magpakumbaba tayo. Lahat. Walang pinipili. Hindi, doktor yan. Madami nang pinag-aralan niya sa Bible. Kabisado na niya yung Bible. Balik-balik na rin man ang Bible. Kabisado na niya. Ang haba ng kanyang, tataas ng kanyang grade sa Bible school. Scholar yan. Hindi, kahit ganun ka, mapagkumbaba dapat ang tao. Kahit sino pa. Pantay-pantay tayo. Pantay-pantay ang tingin sa atin ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Walang special treatment. Kaya wag kayong panghihinaan ng loob, ano, pag may nakakasama kayo na mga tao na sa taas ng lipunan, kunyari, wag kayong panghina or maging mahihiyain, wag kayong mahihiya, no? Kasi pantay-pantay tayo kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat mahiya. Dahil lahat tayo mahal ni Almighty Father. Hindi tayo dapat ma-insecure. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kung sino ang itinataas niya ang kanilang sarili, sila ay i-humble, no? At kung sino man ang humble, mapagkumbaba, siya ang itataas ni Almighty Father. Ano ang gusto nyo? Itaas nyo ba ang sarili ninyo? O si Almighty Father ang magtataas sa inyo? Mamili na kayo. Kaya wala, hindi, dito upo si brother, mataas ang bigay niyan sa atin, nakapagbigay yan ng isang poste, dapat ano yan, magandang upuan yan sa pwesto, sa harap yan, natin nilalagay. Yung mga konti lang naibigay, hindi naman natin kilala yon. Nag-share sila, maraming salamat, pero doon na lang sila muna sa bandang likod. Yung maraming naibigay dito sa medyo bandang harap. Yung bibili kayo ng ticket, mahal ang ticket niyo, member ba kayo? Pag member kayo, mura lang ang ticket niyo. Pag hindi kayo member, mas mahal ang benta ng ticket sa inyo. Pag makikinig kayo ng Word of God. Meron ganun no? Makikinig ka ng Word of God, may bayad. Kasi mga speaker daw ang kanilang inimbitahan. Kaya may bayad. So, paano walang pambayad, hindi makakarinig? So, mababless lang ba nun yung nakabayad? Matututo lang ba nun yung nakabayad? So, hindi kayo nagbibigay ng hustisya sa mga tao. Kayo mga nagod kay Almighty Father. Walang bayad ang salita ng Diyos. Freely you receive, freely give. Kaya yung mga na-stumble na mga tao na umaayaw o umaalis na sa pagiging Christian, meron nagiging atheist sila. Kasi umaayaw na sila dahil nga nakita nila
Ganyan ba ang mga Christian? Ganyan ba ang trabaho ng mga Christian? Kaya umaayaw sila. So, na-stumble sila. Pag malaki ang responsibility natin. Accountable tayo kay Almighty Father. Kaya dapat lagi tayo pagkumbaba. Hindi natin hawak ang buhay natin. Alam naman ninyo yun, di ba? So, bakit tayo magyayabang? Hindi naman natin hawak ang buhay natin. Bakit hindi nyo na lang ilibre yung ticket? Pag mag-share kayo ng Word of God, kumukuha kayo ng speaker para sa inyong congregation, kumukuha kayo ng speaker. Tapos may bayad. Bakit hindi na lang ninyo ilibre yung mga taong hindi makabayad? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ni Jesus Christ. Hindi agree si Jesus Christ sa ganon. Pero hindi nyo alam na yung mali ninyo, no? Hindi nakikita. Hindi nyo nakikita yun eh. Hindi na-justify nyo. Hindi na-justify pa ninyo yung mga pagkakamali nyo. So verse 13. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Si Jesus nagsalita nito. No? Flat ito. Binabasa natin. Masakit. Mga ipokrito kayo. Mga teachers of the law lang ba't Pharisees ang tinasabi ni Jesus dito? Tayo rin to. Huwag niyo sabihin, hindi, mga Pharisees lang yan, mga teachers of the law lang. Hindi. Tayo rin ito. You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Sabi ni Jesus. Sinasara nyo ang pintuan para sa mga tao, para hindi sila makapunta sa kaharian ng Diyos. Pero kayo mismo, pinipigilan nyo yung mga tao na makapasok. Yun yung una, no? First, woe. Kasi 7 to. Hindi nyo pinapapasok yung mga tao. Pero kayo, hindi rin kayo makakapasok. Sabi ni Jesus. Hindi nyo pinapayagan yung mga tao makapasok. Kasi, mali-mali ang itinuturo ninyo. Gusto nyo lang yung mga bagay na gusto nyo ituro. Yung mabe-benefit kayo, yung mabe-benefit yung sinasabi ninyong church. Yung church na building ang sinasabi, hindi yung church na tao. Nagiging hindrance kayo para makilala ng mga tao si Almighty Father. Hindi nyo sinasabi yung katotohanan. Nagwi-withhold kayo ng information kung ano ang mas importante kay Almighty Father. Hindi nyo sinasabi yung totoo. Sinasabi nyo full gospel kayo, pero hindi nyo sinasabi yung totoo. Lahat-lahat. Hindi kayo transparent. Kung transparent kayo, ipakita ninyo, no? Yung accounting ninyo, i-post nyo ron sa bulletin ninyo.
A second woe. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. Sinishare nyo yung salita ng Diyos sa mga tao. At pag nagkaroon kayo ng same faith as those people, nashare nyo sila ng Word of God, naging pareho na kayo ng pananampalataya ng mga taong sinira ninyo, nagiging mas malala pa ang ugali nila kaysa sa dati. Bakit ganun? Dahil kayo ang kanilang sinusunod. Kayo ang nagiging example nila. Kaya mas sumasama ang ugali nila. Nagiging masama sila dahil kayo ang sinusundan nila. Dahil hindi kayo nagiging magandang example sa mga tao. Sa tingin niya ba gusto kong sabihin to? Sa tingin niyo ba gusto kong sabihin? Binabasahan ko kayo ng Bible. Pero kailangan ko sabihin. Verse 16. Woe to you, blind guides! Mga bulag kayo na nag-guide sa mga tao. Sa pangatlo na to. You say, if anyone swears by the temple, it means nothing. But anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath. You blind fools, which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? You also say, if anyone swears by the altar, it means nothing, but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath. You blind men, which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. And anyone who swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. Anong ibig sabihin ng Jesus Christ? Ano ba ang mas importante sa inyo? Pera ba? Ito yung sinasabi ni Jesus, yung tungkol sa gold. Mahilig sa gold. May tao, no, na false teacher, ang mahilig niya sa gold. Siya nakwento ko na dati, no, ayoko nang balikan pa. Siya yun, yung mahilig sa gold. Literal na gold ang gusto niya. Ito dito, yung mga tao, yung golden, no, kasi ang pera, gawa yon sa silver. Yung silver, galing sa gold. Pag pinaprocess, nagkakaroon nagkakaroon ng yung gold nagiging silver kasi hinahaluan ng alloy. So, ito ay pera. Anong mas importante sa inyo? Pera ba? Sa ngayon, gold and noon, gold and temple. Sa ngayon, ang temple natin, ano ang temple natin? Yung katawan natin, yung gold, yung money. Ano importante? Yung money ba o yung tayo mismo ibigay natin ang buong nating sarili kay Almighty Father, or ang pera ba? Ano ba ang importante? Yung ibig sabihin nito. Akala natin pag nakapagbigay na tayo ng pera, okay na tayo. Akala niyo maayos na ang lahat, din nakapagbigay na ako ng tithes, nakapagbigay na ako ng offering, gagawin ko na lahat ng gusto ko. Hindi importante kay God
yung gold, or yung offering, or yung money. Ang importante kay God, yung temple. Ano yung temple? Sa ngayon ang temple, yung body natin. Yun ang importante, yung katawan natin, panatilihin natin maayos. Yung puso natin, panatilihin natin malinis. Hindi kailangan ni God ng gold or ng money. Hindi siya mukhang pera. Ba't niya ano yung pera? Basura. Kay Almighty Father ang gold. Basura kay Almighty Father ang pera. Hindi niya kailangan. Kasi may mga religious leaders, mas nakatingin sila sa kung magkano ang makukuha nila na anong tawag doon? Collection. Ay, kulang ang ganito yun eh. Kulang ang collection natin. Mag-usap-usap tayong mga pastor. Tayong mga religious leader. Mag-usap-usap tayo. I-convince nyo yung mga tao. May ganon. I-convince nyo yung mga tao na magbigay ng tithes kasi nakukulangan na tayo. Kulang na tayo ng pambayad. Ganon ang ginagawa ng mga leaders niyo, di ba? Kaya ang ginagawa ng mga, yun yung head, no? Ngayon yung ginagawa naman ng mga under ng mga ng head, kino-convince naman nila yung mga tao. Ngayon, pag walang maibigay yung tao, anong gagawin ngayon ng mga tao? O hindi na makaka-attend. Hindi na ako magpupunta kasi wala akong maibigay. Paano ang gagawin natin? Ganun ang mga tao. Sinasabi nyo hindi requirement. Pero hindi requirement pero nakalagay mismo sa upuan bago ka uupo. Umattend ako. Bago ka uupo, makikita mo nandoon na yung envelope. Pagtingin ko ng envelope, ano ba kaya ilalagay ko rito? Tapos ito yung prayer request. Nakalagay doon, madaming nakalagay. Tithes, offering, men's ministry, women's ministry, children's ministry, building offering. Ang dami, ano bang pipiliin ko? Hindi ko na alam, no? Ganun eh. Yung offering, result na lang yon na magbibigay ang tao ng kusa nilang, sa kusa nilang magbibigay dahil kakausapan sila ni Almighty Father. Kusa sila magbibigay, kaya wag kayo mag-aalala. Tapos ang gagawin ninyo, magpapatayo kayo ng malaking building. Hindi naman inutos ni Almighty Father yon. Kaya tapos kayo, mamamroblema naman kayo. Pag gawa na yung building, mamamroblema naman kayo kung paano nyo babayaran ang utilities. Ang pagpapalinis. Ganun eh. Connection yun, alam niya ba yun? Konektado. Halimbawa, ayan, nakapagpagawa na tayo ng building. Ngayon, paano yan? Kailangan natin pambayad ng aircon, kuryente. Malaki na kasi eh. Hindi na natapos. Na problema kayo ngayon. Sinong gumawa ng problema? Kayo mismo. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give 1/10 of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat, but swallow a camel. Ano ibig sabihin nun? Nagbibigay nga kayo ng tithes, kayong mga leaders of the law, mga Pharisees, mga religious leaders sa ngayon, nagbibigay kayo ng tithes, binibigay nyo. Pero, at nanghingi kayo, pero kinalimutan ninyo ang pinaka-importante sa lahat.
justice, mercy, and faithfulness. Sabi ni Jesus Christ. Kinalimutan na yung justice, faithfulness, and mercy. Yung pagiging fair sa tao, kinalimutan na. Ang maging maawain sa mga tao, kinalimutan na. Ang pagiging loyal, kinalimutan na. Ginaguide nyo nga ang mga tao, pero bulag kayo. Sabi ni Jesus, sinasala nyo mabuti yung iniinom ninyo para kung may dumi, tatanggalin ninyo. Pero lumulunok naman kayo ng camel. Ituloy natin, ano? You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat, but swallow a camel. Lumulunok kayo ng camel, pero yung gnat, yung maliit lang, hindi pa tinatanggal ninyo. Hipokrito kayo, sabi ni Jesus Christ. Pag yung mga maliliit na tao, no, yung maliliit na tao, hindi nyo binibigyan ng hustisya. Hindi kayo patas. Pero pag camel naman, yung mga malalaking tao naman, tanggap ninyo kahit na anong pagkakamali nila. Hindi na kayo naawa. Hindi kayo, wala kayong hustisya. Hindi kayo loyal. Hindi kayo faithful. Sabi ni Jesus. Verse 25, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Hipokrito kayo, religious leaders. Sa labas, malinis kayo, maayos kayong tignan. Pero ang loob ninyo, ang puso ninyo, punong-puno ng kaswapangan, selfishness, and self-indulgence. Nagpapakasasa kayo. Maganda nga ang labas na kaanyuhan ninyo. Maganda ang pinapakita nyo sa tao. Pero yung puso ninyo, hindi. Swapang kayo. Selfish. Puro pang sarili lang ninyo iniisip ninyo. Sabi ni Jesus, blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Pag sinabing Pharisee dito, no, sa New Testament, ang Pharisee is leader, religious leader to. First, clean the inside of the cup. Linisin muna natin yung puso natin. I-clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Pag malinis na yung puso natin, pati na yung gawa natin, dadaan na yon, diretso na yon. Pag yung puso natin malinis, kaya dapat natin unahin yung puso natin na maging malinis. Para yung mga gawa natin maging maayos din, na maging acceptable kay Almighty Father. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Kayo mga religious leaders, para kayong mga tombs, para kayong mga libingan,
Ang ganda ninyo sa labas. Sa labas, maputi kayo. Ang ganda ninyo. Ang ganda nyo tignan. Pero yung loob ninyo, punong-puno kayo ng buto. Mga bulok. Patay. At lahat ng kadumihan, may mga uod. May mga daga. May mga ipis. At kung ano bang mga kadumihan ang nandun sa loob ninyo. Sabi ni Jesus, in the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Sa tingin ng mga tao sa inyo, maayos kayo, na mapagkumbaba kayo kunyari, tama ang ginagawa ninyo kunyari, pero yung loob ng pagkatao ninyo, yung puso ninyo, puro-puro kayo ng kaipokrituhan at kasamaan. Puro kayo kasinungalingan, sinungaling kayo. Iba ang ginagawa ninyo sa nasa puso ninyo. Bulok ang pagkatao ninyo sa loob, pero sa labas ang gaganda ninyong tignan. Sabi ni Jesus. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. Go ahead then and complete what your ancestors have started. Kayo ng mga religious leaders, gumagawa kayo ng mga libingan ng mga prophets, yung mga nagsishare ng word of God. Ginagandahan nyo pa yung kanilang mga libingan. At sinasabi ninyo na kung buhay lang tayo nung panahon ng mga prophets, hindi sana natin sila pinatay. Sa ngayon, may apply natin to. Sabi natin, kung buhay lang sana tayo nung panahon ni Jesus Christ, hindi sana natin binetray si Jesus Christ. Dapat sana kasama tayo ni Jesus Christ. Pero sa pagiging magkasalanan natin, isa na rin tayo sa pamatay kay Jesus Christ. Dahil sa mga kasalanan natin na ginagawa. Dahil sa hindi tayo nagiging fair sa kapwa-tao natin. Hindi tayo naging mapagmahal, hindi tayo faithful. Double standard tayo. Pag mayaman, tanggap natin. Pag mahirap, hindi natin tanggap. Pag maganda ang damit na umaattend sa atin, tanggap natin, kailan ka uli babalik brother, kailan ka uli babalik sister. Pero pag hindi maayos ang damit, baka hindi na siya bumalik. Ganon na. Kung wala kayong makukuha na, kung sa tingin niyo na wala kayong makukuha na mabe-benefit sa tao na yun, hindi nyo pinapansin. Masyadong selfish ang tao. Kapag mataas. So, ang binabanggit dito ni Jesus Christ, mga religious leaders to. Kahit anong religious organization kayo or denomination. You snakes, mga ahas kayo, traidor. You brood of vipers, how would you escape being condemned to hell? Paano nyo matatakasan ang impyerno? And therefore, I am sending you prophets and sage and teachers. Some of them you will kill and crucify.
Others you will flog in your synagogues and pursue from town to town, and so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I tell you, all this will come on this generation. Sabi ni Jesus, paano niyo matatakasan ang impyerno? Hipokrito kayo. Ipinadala ko sa inyo ang mga prophets, mga teachers, sage. Yung iba, kinondemn ninyo, kinusify ninyo, pinatay ninyo. Pag nagsasalita tayo ng masama sa kapwa-tao natin, pinapatay na natin yon. Pag nagsasalita tayo ng masama sa kapwa natin, hinusgahan natin, kinukrucify na natin siya. Yung mga religious leaders, hindi pwede mapagsabihan, ano? Ba't gano'n ng mga religious leaders, hindi kayo pwede mapagsabihan ng ibang mga tao? Hindi niya ba alam na may pinapadala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa inyo? Hindi niyo nakikita? Kasi bulag na kayo. Dahil nakikita niyo lang yung kagalingan ninyo. Nakikita niyo na yung awesomeness ninyo. Hindi niyo nakikita yung ibang mga tao. Hindi nyo nakikita yung pinapadala ni Almighty Father para ma-check yung mga mali na gawain ninyo. Kasi ang akala ninyo laging tama kayo dahil kayo ang leader. Kaya ngayon, yung mga members ninyo, hindi kayo mapagsabihan na leader, mali yata yun. Ayaw ninyo, hindi kayo tumatanggap ng kamalian. Kasi tingin nyo sa sarili nyo, mataas kayo eh. Tingin nyo sa sarili nyo, doktor kayo, reverend kayo. Kaya hindi kayo mapagsabihan. Mataas ang tingin nyo sa sarili ninyo. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kung ikaw religious leader ka, hindi ka mapagsabihan ng ibang mga tao, ng mas mababa sa'yo, ibig sabihin mataas kang tingin mo sa sarili mo. Kung hindi ka mapagsabihan ng mga members mo, na mali ang ginagawa mo, ibig sabihin mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ibinilagay ka ni Almighty Father bilang leader. Pero dapat marunong ka rin tumanggap ng kung itatama ka ng ibang mga tao na mas mababa sa'yo. Dahil sa Almighty Father, ang tingin niya sa lahat sa atin, pantay-pantay. Truly I tell you, all this will come on this generation. Generation ng mga masasamang tao, tayo. Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those who sent you. Pinapatay mo ang mga prophets, ang mga tao na nagsasabi sa iyo ng tama, na chine-check ka, pinapatay mo or nire-neglect mo, binabaliwala mo. How I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Itong Jerusalem, Jerusalem, tayo ng lahat ito. Pinagsasabihan tayo ni Jesus Christ na gusto niya tayong i-gather, alagaan. Gusto tayong alagaan dahil ang pag-aalaga ni Jesus Christ, tama. Yung pagproprotekta ni Jesus Christ,
with love. Gusto niya tayong protektahan. Lahat. Gustong protektahan ni Jesus, pero hindi tayo pumapayag. Matigas kasi ang ulo natin eh. Mayayabang tayo. Sinusunod natin ang gusto natin. Yung isip natin, yung ating pride, inuuna natin. Look, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Tingnan mo ang bahay mo, sabi ni Jesus. Empty, bleak, barren, unfruitful. Yung pagkatao mo. Sabi ni Jesus, empty ka. You're not satisfied. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Nakalagay sa Psalm 118 verse 26. Sinasabi ko sa inyo na hindi nyo ako makikita uli. Hanggat hindi nyo sinasabi, Blessed is he. Pagpalain ang dumating sa pangalan ni Jesus Christ. So tayo, pag dumarating tayo in the name of Jesus Christ, blessed tayo. Kasi blessed is he who comes in the name of the Lord. So ang Lord natin, si Jesus Christ. Kaya tayo, blessed tayo kung dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ, mamumuhay tayo ng naayon sa gusto ni Jesus Christ. Magiging blessed tayo, pagpapalain tayo. Kailangan nating mabago yung puso natin. Kaya tayo pinagsasabihan ni Jesus Christ. Kasi mahal niya tayo. Totoong pagmamahal to. Pantay-pantay ang tingin ni Jesus Christ sa mga tao. Wala siyang pinipili. Religious leaders ka man o pangkaraniwang member ka lang o naglilinis ka lang, wala. Kung ano man ang estado mo, pantay-pantay ang tingin ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, tumitingin siya sa puso ng bawat isa sa atin, pati ng tatay natin. Napaka mapagkumbaba ni Jesus Christ. Gusto niya lagi na may hustisya. At maging maawain tayo. At hindi tayo maging mapagyabang. Hindi maging mayabang. Sana naiintindihan natin. Kailangan natin lagi nagpe-pray. Basahin, yung mga religious leaders, basahin nyo ulit ito. Ulit-ulitin ninyo, ilagay ninyo sa puso ninyo. Kasi hindi naman ako leader eh. Pang-religious leader tong sinasabi ni Jesus Christ. Ina-address niya to sa mga religious leaders. Sa mga nasa taong matataas sa lipunan. Ina-address niya to. Kaya nga sabi niya, oh, teachers of the law, Pharisees.
maging tanggapin natin yung mga pagkakamali natin bilang isang leader. Leader kayo, tanggapin ninyo ang pagkakamali niyo bilang isang leader. Kung meron mang reklamo sa inyo, si brother or si sister, or may itatanong man sa inyo about sa Bible, kung may gusto silang i-clarify, tanggapin ninyo, tingnan ninyo mabuti. Baka kasi sabihin, hindi, ang turo sa amin sa Bible school ganito. O di blind, leading the blind na, dire-diretso na. Dapat kasi tayo mismo magbabasa ng Bible kung talagang mahal natin si Almighty Father. Hindi tayo susunod kung ano man ang sinabi ng itinuro sa atin. Kasi itinuro lang yun eh. Ang importante si Almighty Father ang kakausap sa atin, i-explain sa atin ni Almighty Father to. Kikilalanin natin yung tatay natin. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Kasi nakikita ko may nakikita ako mga religious leaders na ganito. Kahit ano pa ang denomination mo. Dahil ba nakapag-aral ka, hindi ka na pwedeng pagsabihan ng member mo or ng nakakababa ng rank sa'yo dahil mas mataas ka sa ranking, ikaw ang founder ng organization ninyo, ganun ba yon? So kung ikaw ang founder, hindi pala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ ang founder ng organization ninyo, ikaw pala. So ikaw pala ang nasusunod, hindi si Almighty Father, hindi si Jesus. Tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Kaya niya tayo tinuturuan. Kaya niya pinadala si Jesus Christ sa atin. Para matuto tayo, para maging mapagkumbaba tayo. Dahil sa heaven, walang religious leader doon. Ang leader natin doon si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Wala kang ranking doon na mataas. Huwag mong sasabihin, ang laki na naipagawa ko, na congregation, na building dito sa lupa. Hindi. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Tapos ang tingin mo sa ibang mga tao, mababa lang. Tapos ang makikipag-usap ka lang. Kasi na-experience ko na yun, ay hindi pwede makausap dito kasi leader po yun. Dito ka na lang makipag-usap sa mas mababa. Ayokong kausapin yung mababa eh. Gusto kong kausapin yung leader, gusto kong magtanong. Hindi pwede daw, busy. Buti na si Jesus Christ siya kasi Almighty Father laging available. Lagi tayong magpasalamat kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ dahil siya-check nila tayo kung tama ang ginagawa natin o hindi. I-check natin sa Bible. Akala nyo lang mga pang-Pharisees lang to? Hindi. Pang-religious leader to. Itong Matthew na to, Matthew chapter 23. Hindi tayo makakatakas sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ.
mapagmahal si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, pero gusto rin niya nang magbigay ng justice, love, and mercy sa mga tao. Kaya niya tayo tinuturuan dahil equal tayo lahat sa kanyang paningin, maging isa tayo. Kaisa tayo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Lagi tayong magpe-pray. Pagtiwala natin ng buong puso yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.